Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Haunted Hotel. Nagising si Monica sa isang madilim na basement. Hindi niya alam ang nangyari at kung paano siya napunta doon. Wala siyang maalala kundi ang kanyang pangalan. Rinig niya ang mga ingay sa labas ng basement. Serena ito ng mga ambulansya at mga pulis. Maya-maya pa ay nahanap nila si Monica. Nakahiga sa basement at may sugat sa ulo. Agad dinala sa ospital si Monica. Doon nalaman na meron siyang amnesia. Habang nagpapagaling sa ospital ay tinanong siya ng mga pulis kung alam ba nito ang nangyari sa babaeng natagpo ang patay sa labas ng hotel kung saan nagtatrabaho si Monica. Ngunit wala talaga siyang maalala kundi ang pangalan niya. Ang tanging alam niya lang noong panahon na yun ay nagising siya sa basement ng hotel. Huminto na sa pagtatanong ang mga pulis pero nagsabi na kung may maalala siya ay huwag mahiyang tumawag. Pagkalipas ng 2 araw ay nakalabas ng ospital si Monica. Sinundo siya ng may-ari ng hotel na si Paulo. Sinabi nito na stay-in sa hotel si Monica. Doon ito nakatira at nagtatrabaho at wala nang kamag-anak. Madali namang naalala ni Monica kung paano magtrabaho sa hotel. Pero nagtataka siya kung sino ang babaeng namatay. Kaya tinanong niya si Paulo. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala at siguro oras na talaga ni Karen. Katrabaho ni Monica si Karen pero hindi masaya si Paulo sa trabaho nito. Tamad ito at madalas na uhuling nakikipaglandian sa mga lalaking guest ng hotel. Siguro isa sa mga guest nila nung araw na yon ang pumatay kay Karen, kwento ni Paulo. Hindi makatulog sa gabi si Monica. Lagi niyang naaalala ang mukha ni Karen. Hanggang sa isang araw ay parang nakita niya itong pumunta sa basement. Natatakot, ngunit sinundan ito ni Monica. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa basement. Tumingin siya sa loob ngunit madilim. Kaya tinanong niya kung may tao ba sa loob. Ilang sandali siyang naghintay ngunit walang sumasagot. Kaya pumasok siya at nagmamadaling binuksan ang ilaw. Walang tao sa loob at tanging mga matres, unan at mga saping kulay puti lang ang nasa loob. Nakahinga ng maluwag si Monica. Pinatay niya ang ilaw at lalabas na sana. Pero paghakbang niya ay may humawak sa buhok niya at hinila siya paloob. Takot na takot si Monica. Tumakbo siya palayo nang hindi tumitingin sa kanyang likuran. Lumipas ang isang araw. Pilit kinakalimutan ni Monica ang nakakatakot na nangyari. Pero kinagabihan ay nakatulog siya habang iniisip ang misteryo sa hotel. Doon ay dinalaw siya ng isang panaginip. Nakita niya ang grupo ng mga taong nakasuot ng puti. Papunta sila sa basement. Sumunod si Monica. Ngunit pagpasok sa loob ay sabay-sabay huminto ang grupo ng mga tao. Humarap sila kay Monica. Ngunit hindi makita ni Monica ang mga itsura nila dahil wala silang mga mukha. Mga plangkong ulo lamang ang kanyang naririnig na nagsasalita. Paulit-ulit nilang sinasabi na, "Pakawalan mo kami, pakawalan mo kami." Hindi maintindihan ni Monica ang kanyang panaginip. Kaya naisip niyang tanungin ang mga taong nakasuot ng puti kung paano sila mapapakawalan. Ngunit bago pa lumabas ang mga salita sa bibig ni Monica, ay nagising siya sa tawag ni Paulo. Tanghali na daw at kailangan na ni Monicang magising. Madaming guests sa hotel at kailangan ng tulong ni Paulo.
Lumipas ang araw na yon na puno ng katanungan ang isipan ni Monica. Naligo siya para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ngunit, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya, kaya tumingin siya sa bintana ng banyo. At doon niya nakita ang isang pares ng matang nakatingin sa kanya. Agad siyang nagtakip ng tuwalya at hinabol ang taong nakasilip, pero mabilis itong tumakbo. Hindi niya naabutan, pero nakita niya kung sino ito. Ang kanilang piping, sintu-sintong janitor, si Kevin. Pinapayagan itong magtrabaho ni Paulo sa hotel dahil kakilala niya ang mga magulang ni Kevin at sa tingin niya ay mabait naman ito. Dahil sa mga nangyayari ay ginusto ni Monica na malaman ang nakaraan sa hotel. Pero puro masama lang ang kanyang natutuklasan. Sabi ng labandera sa hotel ay marami ng tao ang nawawala sa bayan. Sabi naman ng kusinero ay may gumagalang mamamatay tao. Sabi naman ng bellboy ay gabi-gabi siyang nakakakita ng mga multo sa loob ng hotel. Pero hindi pa din malinaw ang lahat kay Monica. Ngunit isang gabi, magpapahinga na sana siya nang makita niya si Kevin na dahan-dahang pumupunta sa basement. Patingin-tingin sa paligid si Kevin, kaya patagong sinundan ito ni Monica. Hanggang sa pumasok sa basement si Kevin. Sisilip sana sa pinto si Monica, ngunit nakarinig siya ng sigaw ng babae. Nanghihingi ito ng tulong. Nagulat si Monica at agad sumilip sa pinto. Nakita niyang lumalapit si Kevin sa nakagapos na babae. Pero narinig ni Monica ang isang yabag mula sa kanyang likuran. At bago pa siya makalingon, ay hinawakan siya nito sa balikat. Gulat na gulat si Monica. Mabuti na lang at si Paulo ito. Sinumbong ni Monica si Kevin. Sinabi niya kay Paulo na may ginapos na babae si Kevin sa basement. Tumawa lang si Paulo at pumasok sa pinto. Naiwan sa labas si Monica. Ngunit nagtataka siya dahil ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa din lumalabas si Paulo. Kaya pumasok si Monica sa basement. Nagtataka siya dahil wala na ang babae at naglilinis si Paulo at Kevin sa loob ng kwarto. Walang tao dito. Kami lang dalawa ni Kevin, sabi ni Paulo habang tumatawa ito. Sinabi niyang baka guni-guni lang ang nakita ni Monica, dala ng pagod sa maghapong pagtatrabaho. At mas magandang magpahinga na muna ito. Paikot-ikot si Monica sa basement. Hinahanap niya ang babae, ngunit wala talaga. Nakatingin lang si Paulo at Kevin sa kanya. At nang makumbinsi si Monica na walang babae sa basement, ay umalis na siya. Ngunit hindi matahimik si Monica. Nakatulog siya kakaisip at muli niyang napanaginipan ang mga grupo ng taong walang muka. Muli niyang narinig ang mga iyak nila at ang mga salita nilang paulit-ulit. Pakawalan mo kami, pakawalan mo kami. Habang sila ay palapit ng palapit kay Monica. At nang tuluyan na silang makalapit, ay sabay-sabay nilang hinawakan ang muka at balikat ni Monica. Napakalamig ng mga hawak nila na parang totoo ang nangyayari. Napabaliktad si Monica sa pagkakatulog. Agad siyang bumangon at pinuntahan ng basement. Habang naglalakad ay sumasakit ang kanyang ulo. Tinitiis niya ang sakit hanggang sa mapuntahan niya ang basement. Binuksan niya ang ilaw. Tinanggal niya lahat ng mga kalat. Pilit niyang hinahanap kung may sekreto bang lagusan sa basement habang kumikirot ang kanyang ulo. Hanggang sa tuluyang mapasigaw sa sakit si Monica. Pero bumalik ang iba niyang alaala.
Naaalala na niya na may sikretong pinto sa sahig ng basement. Mabilis niya itong pinuntahan habang patuloy na sumasakit ang kanyang ulo, na para bang lalong tumitindi habang siya ay papasok sa sikretong pintuan. May hagdanan pababa sa likod ng pinto. Dahan-dahang bumaba si Monica. Madilim sa lugar na yon, pero nahanap ni Monica ang pindutan ng ilaw. Pagsindi ng ilaw ay nakita niya ang babaeng nakagapos kanina sa basement. Nakagapos ito at nakahiga sa isang lamesang stainless, walang malay. Katabi ang isang mesang puno ng mga iba't ibang patalim. Agad pinuntahan ni Monica ang babae. Kinausap niya ito at niyugyog. Pinipilit niya itong gisingin, ngunit hindi ito nagkakamalay. Nawala ng pag-asa si Monica at inakap na lang ang babae. Ngunit dahil nabigatan sa kanya ang babae, ay nagkamalay ito. Tuwang-tuwa si Monica. Pinipilit niyang patayuin ang babae pagkatapos niyang tanggilin ang mga gapos nito. Ngunit mahinang-mahina ito at halos hindi makagalaw. Nang biglang may narinig si Monica. Sa tingin niyo, saan kayo pupunta? Parang nalaglag ang puso ni Monica. Alam niyang nasa panganib ang buhay niya. Kilala niya ang boses na yon, pero gusto niyang makasiguro. Dahan-dahan siyang lumingon at tama nga siya sa kanyang hinala. Si Paulo nga ang nagsasalita. May dala itong patalim. Naisip ni Monica na lumaban dahil siguradong mamamatay din siya kahit anong mangyari. Kinuha niya ang isang patalim sa mesa malapit sa nakahigang babae. Ngunit mabilis na lumapit si Paulo. Nailagan niya ang patalim ni Monica at madaling naagaw ni Paulo ang patalim dahil sumasakit pa din ang ulo ni Monica. Tumatawa ng malakas si Paulo na para bang nasisiraan na ito ng ulo. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Monica. Ang akala niya ay katapusan na niya, ngunit may biglang sumaksak sa likod ni Paulo. Si Kevin, ang janitor ng hotel. Ngunit malakas si Paulo, agad siyang tumalikod at sinuntok si Kevin. Tinamaan ang panga ni Kevin at bumagsak sa sahig. At dahil nakatalikod si Paulo, ay hindi sinayang ni Monica ang pagkakataon. Kumuha uli ito ng patalim sa mesa at sinaksak si Paulo sa likod. Pero hindi pa din tumutumba si Paulo at nagawa nitong sampalin ng malakas si Monica. Nagdilim ang paningin ni Monica at nawalan ng malay. Nabaling ang atensyon ni Paulo sa janitor. Pinakain kita at binigyan ng trabaho kahit may sira ang ulo mo. Wala naman akong hinihingi sa'yo kundi ang huwag pansinin ang mga ginagawa ko sa hotel. Sabi ni Paulo habang daladala ang patalim, handa na para patayin si Kevin. Ngunit nang sasaksakin na niya si Kevin na nakahandusay sa sahig, ay nagawang hawakan ni Kevin ang kamay ni Paulo. Hirap si Paulo dahil ramdam na niya ang epekto ng mga saksak sa kanyang likod. Ngunit mas malakas pa din ito kay Kevin. Unti-unting lumalapit ang dulo ng patalim sa puso ni Kevin. Ilang sandali na lang ay babaon na ito sa kanyang dibdib. Mabuti na lang at nagkaroon na ng malay si Monica. Hindi na sumasakit ang kanyang ulo at naaalala na niya ang lahat. Nakangiti itong tumayo. Lumapit siya sa dalawang lalaking nag-aaway. Ngunit si Paulo ang kanyang tinulungan. Pinatay nilang dalawa si Kevin at pagkatapos ay nagkatinginan sina Paulo at Monica. Naghalikan ang dalawa na para bang isang taon nang hindi nagkikita. Ang akala ko ay matatagalan pa bago mo ko maalala, sabi ni Paulo habang humihingal dahil sa mga halik ni Monica. Hinding-hindi kita malilimutan, mahal ko, sagot ni Monica at muling hinalikan si Paulo. Ngunit nang magkahiwalay ang mga labi ni Paulo at Monica,
ay naiwang nakabukas ang mga mata at labi ni Paulo. Wala na itong buhay. Inihiga ni Monica ang bangkay ng kanyang nobyo sa sahig. Pagkatapos ay pinuntahan ang babaeng nakahiga sa lamesa. Tuwang-tuwa si Monica. Nalimutan na niyang patay na si Paulo. Masayang-masaya siya dahil naudlot ang huli niyang biktima. Nakatakas kasi ang babae at nahampas siya nito sa ulo kaya nawalan siya ng alaala. Naisip ni Monica na mabuti na lang at napatay ito ni Paulo sa labas ng hotel. Takot na takot ang babae sa lamesa. Wala itong magawa habang hinihiwa, sinasaksak at pinaglalaroan ni Monica ang katawan nito. Hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Binihisan ng puti ni Monica ang babae at tinanggal ang balat nito sa muka. Kinukuha niya kasi ang mga muka ng kanyang mga nabiktima para gawing alaala. Tinatago niya ito sa sekretong kwarto sa basement. At pagkatapos ay sinusunog ang buong katawan at lahat ng gamit ng tao para walang ebidensya. Tuwang-tuwa si Monica. Naligo siya at nagbihis ng maganda. Lalabas sana siya sa hotel para maghanap ng mga mabibiktima. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay madilim sa labas. Napatingin sa orasan si Monica. Umaga na pero madilim pa din, naisip niya. Naglakad si Monica palayo, ngunit napakakapal ng hamog. Wala siyang makita. Isang oras na siyang naglalakad sa hamog. Wala man lang ingay o kahit na sinong tao o hayop siyang nakakasalubong. Kaya naman nang makakita siya ng ilaw ay nagmamadaling naglakad si Monica papunta doon. Ngunit paglapit niya ay pinto pala ito ng hotel. Litong-lito si Monica pero pagod na siyang maglakad kaya pumasok siya sa hotel. Walang katao-tao sa loob. Dumiretso sa kwarto niya si Monica. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makatulog. Ilang sandali ang lumipas at parang may naramdaman siyang humawak sa kanyang paa. Ngunit wala naman pagdilat niya. Muli siyang pumikit pero ilang sandali lang ang lumipas ay may bumulong sa kanyang mga tenga. Hindi niya maintindihan ang sinasabi sa kanya, kaya madali siyang dumilat. Ngunit wala namang tao sa kwarto. Bumalik sa pagtulog si Monica, ngunit biglang lumamig ng husto sa kwarto, kaya nagkumot siya. Pero may humatak sa kanyang kumot. Natakot si Monica sa nangyayari. Naisip niyang hindi na ito normal. Muli niyang kinuha ang kumot at nagtalokbong siya. At pagkalipas ng ilang minuto ay nakatulog na siya. Mahimbing ang tulog ni Monica na para bang wala siyang ginawang masama. Ngunit hindi na siya sa kanyang kama nakahiga. Paggising niya ay nakagapos na siya sa stainless na lamesa. Napapalibutan ng mga puting taong walang mga muka. Lahat sila ay may dalang patalim at sabay-sabay na sinaksak si Monica. Ngunit kahit anong gawin nila ay hindi namamatay si Monica. Sigaw lang siya ng sigaw dahil sa sobrang sakit. Walang tigil at walang katapusan siyang sinasaksak ng kanyang mga nabiktima. Hindi sila humihinto kahit ilang beses pa si Monicang magmakaawa.